Hello everyone! Andito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At natural ang ating pinababalik. As promised, no, pinagbigyan tayo. Walang iba kundi si Sister Georgie Collado. You say hello to our lolos and lolas, Miss Georgie. Hello po. Magandang araw. Andito po ako ulit sa inyong harapan para ma-share ko po ang aking buhay. Amen. So, alika, inom na tayo. Let us thank the Lord. Ayan. So, thankful tayo kasi nakabalik talaga ang ating bisita ngayon at magpapatuloy tayo sa ating kwentuhan. I'm sure yung mga kinwento sa atin ni Sister Georgie ay very inspiring kasi biglang nag-flashback sa atin yung mga lolos and lolas din natin noon. Nung hindi pa kayo matatanda, abay, naging apo muna din kayo, di ba? At gayon din naman sa paglipas ng panahon, nakikita natin na may impact pala lahat yung pinagdaanan natin in our past. So, Miss Georgie, you must be a very loving person. Kasi from your lola to the titos and titas na marami sila, di ba? Tapos yung mommy and daddy mo na sinabi mo nga talaga you took care of them, di ba? So, paano naman ang love life? Nagkaroon ba ng panahon ang love life? Hindi naman siguro puro career lang, hindi lang siguro kung ano yan. Nagkaroon din ng love life. After ng asawa ko lang, wala na. Parang talagang one and only love ko yung asawa ko. Ako talaga naman may one and only. So maaga ka bang nag-asawa o inuna mo talaga ang career bago ka nagpamilya? Yung panahon ko, pag nag-asawa ka ng age 24, okay na yon. So sa tingin ko, right age. Tama-tama. Tapos, medyo maaga ako na byuda. Meron akong 4 na anak. And nabiyuda ako at the age of 37. So, ilang taon lang kayong nagsama? Nagsama, oo. Kung tutusin, parang nagkasama lang kami ng 12 years, tapos naging boyfriend ko siya for 2 years. So, napaka-iksing panahon. Maiksi, oo. Sobrang iksi. Pero masasabi ko talaga na yun yung panahon na talagang parati kami nag-uusap. Siguro dahil pareho kami ng kurso, accountant ako. So, marami kami na-share. Classmate ba yan? Classmate? Hindi naman. PUP siya, ako University of the East. So, yung auditor namin siya, kasi taga-SGB, yun yung istorya namin. After ma-audit, sabi nung boss ko, bakit nandiyan pa yung auditor? Yung palang ino-audit, ako na. Ang saya naman dito. So, hindi nakita ang mga liabilities. Nakita ka as an asset, no? Kaya nagkatuluyan na agad. So, buti na lang kinasal na kayo agad, ano? Kasi maikling panahon lang pala Siguro mag-boyfriend kami 2 years. Before that, siguro mga 3 years kami na bago nagpakasal. So sa tingin ko tama na yung age na yun. Oo, tama na yun. Kasi noon, pinahaba nyo pa, di ba? May kulang pala ang life, di ba? So hiramin ko muna ang kataga ng ating Panginoon dito sa Psalm 34 verses 17 to 18. Ang sabi niya, when the righteous cry for help, the Lord hears and rescues them from all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Grabe yung ginamit na term, crushed in spirit. So I'm sure parang nasanay ka na sa grief kasi yung lola, tapos yung mommy and daddy. Pero ito, medyo mas matindi yata ang grief na ito kasi surprisingly, maikli yung 12 years na family life, maikli yun. How did you take it? Paano yun? Was it a slow process? Yung journey ninyong mag-asawa? Siyempre, ang dami niyo pang dreams ahead. Di ba? Ang daming future. Malayo pa yung future na tinitingnan. Wala pa. Oo. So, anong edad ka nun? 24? 24. Nagkaroon kami ng 4 na anak. Mayroon akong 3 boys, 3 lalaki magkasunod. Hindi ko expected na darating si Fatima. Maganda yung istorya ng mga 4 kong anak. And namatay ang asawa ko, hit and run victim siya. So nasagasaan siya, iniwan lang siya nung driver.
And papunta kami sa prayer meeting nung araw na yon. So parang gusto kong tanungin ng Diyos papunta kami prayer meeting, katatapos lang namin Christian Life program. Pagkatapos, mangyayari yung accident na yon. And 1 week siya na comatose. Ang nakakalungkot kasi, gustong-gusto niya ng anak na babae. Plano lang namin 3 anak. Tapos, bigla nagulat ako, na-delayed ako, nabuntis ako kay Fatima. And imagine, buti na karoon kami na anak na babae kasi parang yung anak kong babae naging wind beneath my So, ilang wings. taon 2 si years Fatima old lang nun? siya. 2 years old Oo. yan. Biro mo panganay ko 12, sumunod 10, sumunod 8, tapos may 2 years old ka. Oo. The age 37, parang sabi ko nun sa Diyos, Lord, ano nangyari? Oo. Parang nung tinanong, gusto ko sa sarili ko, do I deserve this? Bakit kailangan mawala? Ang asawa ko kasi napakabait. Parang hindi mo, sobrang bait. Wala kang masasabi sa kanya. So, na-bless ako, nagkaroon ako ng boyfriend, nagkaroon ako ng asawa, pero yung mangyari na mawalang asawa mo, traumatic kasi hit and run. Totoo. Oo. Nasaan ka nun nung na-hit and run siya? Nasa bahay. Inaantay ko siya. Sabi ko, Papa, asan ka na? Sabi ko ng gano'n, prayer meeting tayo mamaya. Sabi ng gano'n, sige, mauna ka na. Alam mo yung mauna ka na, parati kami magkasama, sabay kami pumapasok, umuwi. Bilang ng daliri ko, yung hindi kami sabay umuwi. At isa ito. Isa ito. Sa nabilang na yan. Yeah, isa ito. And ang hirap sabihin na tinanong mo, paano ako nakakope? Hindi pa. Hindi ko masasabing, okay ba ako? Kasi may family picture kami. Hindi ko siya matingnan ng matagal. At yung family picture na yun ay maliliit yung mga anak. Oo, 1-year-old pa lang 12 yung si panganay, Fatima. Tapos Oo. 2 years old yung Ang hirap. pinakahintay-hintay yung babae. Oo, ang hirap tingnan yung family picture. Pag tinitignan ko siya ng siguro mga more than 3 minutes, para siyang kamamatay lang. Parang nagugulat ang mga kaibigan ko, yung mga close friends ko, pag bigla namin pag-usapan ang asawa ko, talagang umiyak pa rin ako. 28 years, parang sabi nila, Joji, 28 years, yun nga mas mahirap. Kasi tulad yan, nag-asawa si mga anak ko, si Fatima, pumunta sa altar, dapat kasama ko asawa So, ko. lalo mong naramdaman, mas masakit. Mas masakit. Habang nagtatagal, mas masakit. Lalo na ngayon tumatanda ako, parang sabi ko, sana siya kasama ko sa pagtanda ko. Pero, yon parang ang hirap. Alam mo, yung sinasabi mo ngayon, nagre-reverberate, salita yan ng mami ko. Kasi maaga, hindi man maaga, basta nabiyuda ang mami ko, yung daddy ko ay age 49. Pero paulit-ulit, pagka meron kaming bisita, alam mo, nangungumusta sa kanya, lagi niyang sasabihin ganito, alam niyo, habang tumatagal, lalong sumasakit. Oo. Yun yung ngayon na naririnig ko, sabi ko, ay, ito yung sinasabi ng mami ko. Akala ko yung mami ko lang yung ganon. Pero ngayon, as you say, as you share, kasi bawat magagandang pangyayari sa pamilya, no, biglang nare-realize mo, you miss the person. Yeah, sobra. Kasi hindi man lang, kasi di ba kasamihan natin, lolos and lolas, no, life begins at 40. Oo. Hindi man lang umabot ng 40 di Oo, ba? 39 siya nung nagkaroon ng aksidente. Oo. Hindi, yun nga akala natin habang tumatagal, makakalimutan. Hindi Lalong mas tumitindi na, pero ako patuloy ko pa rin. Oh, Papa, kamusta ka na? Parang kinakausap ko lang siya. Parang kunyari, parang doon andyan lang lang ako. siya. Parang andyan lang siya. Kaya talagang buhay na buhay. Kaya totoo talaga yung tema natin ngayon, ano? Greater love, greater grief. No? So, kung binabalikan natin yun, kasi bata ka pa nun talaga no? So, nung nabalitaan mo yun, syempre ikaw ang wife, ikaw una makakatanggap ng mensahe. Pero at least, na hindi naman dead on the spot, di ba? Hindi naman. Comatose siya, Nag-comatose pa 1 siya. week. Oo. So, yung 1 week na yun, kahit papano,
di ba, preparation din yon on your Oo, part di ba? yeah. Kaysa yung on the spot, Ay, nako. tapos na. Iba siguro ang naging impact sa buhay ko. Oo. Kasi parang sabi nga nila, waiting is a gift. It's God's way of preparing you for what is to come na galing sa Kanya. Okay lang bang tinatanong ko tong mga to at binabalikan natin yung pain, ano? Pero yung dun sa 7 days, binigyan ka ba ng hope ng doktor na something to look forward to o talagang ni-ready ka na rin na hindi maganda yung kondisyon? Alam mo, hopeful ako kasi sa parati kaming nagde-date pag Valentine's Day. So, nakaplano na kasi namatay siya January 31, 1997. So, sabi ko, pinag-usapan namin before yung accident niya, o saan tayo magde-date? Parang ganon. So, hopeful ako pag may dumadalaw, kasi pag hindi ko naman akalain na yung brain operation niya, sabog na pala yung utak niya. Hindi ko, nandiyan sa harap ko yung CT scan, malay ko, hindi ko naman naintindihan. Yung pala, sabi ko, bakit kayong doktor? Hindi na bumabalik sa dinadalaw asawa ko. 3 days na, sabi ko. Pero ang nakakatuwa lang, members kami ng Couples for Christ noon, siguro kung wala yung Couples for Christ, siguro sobra akong devastated lalo. Kasi araw-araw may pray over sa kanya. Yun ang naging support yun ang, system mo. yun naging support system ko talaga. So, ibig sabihin yung journey mo ng 7 days na yon Yeah, is 7. praying time. Yeah, No, oo. praying time, not Yeah. just for healing, na hoping pa rin na mag-recover, pero more on you. Yeah. Diba? Yung para yung impact, marahan, di ba? Oo. Naging kutsyon. Correct. So, Oo. during that time, anong iniiyak mo? Yung mawalan ng asawa o yung mawalan ng tatay yung mga anak mo? Yung mawala ng tatay mga anak ko. Siyempre, ang una kong tinanong sa Lord is, hindi ho ako tatay, God. Lord, paano ako magiging tatay? 4 yan. Sabi ko ng ganon, iba yung role ng tatay at nanay. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Yan ang tanong ko. Sabi ko, bakit? Marami akong tanong talaga na, why? Sabi ko pa nga, is this the service sa inyo at mawawala pa yung asawa ko? Kasi katatapos lang namin ng Christian Life Program, 14 weeks yun. Imagine yung hirap, siya yung team leader. Tapos after the Christian Life Program, bigla na lang na-aksidente siya. Parang, ano to? Parang, bakit? Yung bakit nandun, pero ngayon, alam, parang, hindi, parang, sino ka para tanungin? Kasi, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Totoo. Oo, so, talagang ang hirap. So, yung pala yung mas dagok pala, no? Hindi Oo. lang yung mawawalan ka ng partner, yung love Oo. mo, the love of your life, kakayanin mo yon. Pero, ang mas naging mahirap sa'yo yung Yung mga bata. paano yung 4 na anak, Oo. no? Yung, Oo. yung growing up years nila. Pero, that was in the past. Pero ngayon, fast forward tayo, kumusta ang mga anak mo? Nagpapasalamat ako kasi napagtapos ko sila. Sobra yung hirap ko kasi para gusto kong sabihin na halos single-handedly. Yes. Kasi dumating ang time na manghihiram ka ng pera, wala kang pambayad ng tuition, hindi mo alam kung paano sila makakapag-exam kasi kung walang permit, walang exam. Kasi nag-abot yan Oo, no? Kasi 2 years, nag-abot. 2 Oo, 2 years years lang yung ang gap ng gap. first Oo. 3. Oo. Okay lang si Fatima, medyo Correct. later pa siya. Pero yung 3, sabay-sabay yan. And sabi ko, until now, parang hindi ko pa maubos maisip na napagtapos ko sila. Pag nakikita ko sila, natapos ko sila, tapos mga bubuting bata sila. Wow. Alam mo yung ganon? Let us praise Oo. the Lord. So imagine, it's a gift coming from God. Kinuha nga ang iyong asawa, pero hindi kanya iniwan. Not for a single moment na iniwan ka. Siyempre, ang concern mo, hindi lang yung financial Ang mahirap doon yung part na sabi mo kanina, yung role ng tatay. Yung prayer mo na nakakaantig na, hindi ako tatay nanay ako. Paano yung role ng tatay? Paano mo gagampanan? Pero ngayon, tignan mo, fast forward, napakabuti ng Diyos, no? Binigyan ka ng grasya, Yeah. paano mo kayanin through the help of your support system as well. Pero ano naman na naging impact sa mga bata? Alam mo, Naintindihan na ba nila yon?
Nung During that time? Naintindihan nila kasi nawalan kami ng katulong. Oh. So, mga siguro 1 taon, mahigit 1 taon yon. Bago ako pumasok, gigising ako 4:00, maglilinis akong bahay, maglalabay, gagawin ko na lahat. Pagkatapos yung panganay ko, dahil mga 13 years old na rin siya, sasabihin ko sa kanya, anak, sinabong ko na yung lalabhan kasi mahirap ang tubig. Sabi ko, pagdating mo galing sa school, may susi, banlawan mo. Kung wala pa ako galing opisina, pwede mo iprito ito. Grabe yung pinagdaanan. So yung nakita nila yon na hirap. Pero yung time na yun, I'm sure, nagdurugo din ang puso mo, no? I mean, you have to survive. Hindi lang yun yung teaching time for the children, eh. Parang ito, kailangan. Tinatawag call of duty ito, di ba? But it pains you, no? I'm sure. Pero nakatulong din sa kanila to become a better person. Tama ka. Oo, sabi ko, hindi pwede ako magkaroon ng anak na tamad. Kasi masipag ako, dapat masipag din kayo. Alam mo yung ganon? Yes, so, parati kong ini-insist na kailangan nyo magsipag. Kailangan nyo magtulungan. Kasi kung hindi ako papasok sa opisina at hindi kayo magtutulungan, may kanya-kanya silang assignment. Wow. So, yung mga bata, nagpapasalamat ako sa Diyos talaga. Kasi sila, ngayon, nakikita ko kung paano ang salitang sipag na para na-instill ko sa kanilang sarili na kailangan nila magsipag. Kasi kung hindi ka magsisipag, hindi mo ma-achieve yung mapangarap mo. Pero teamwork kasi yan, eh, no? Oo. So, walang naging pasaway sa kanila. May time ba nangyari? Kasi mga boys, yung unang tatlo. Nangyari ba na kailangan mo mag-referee? May ganun ba? Dumaan din ba sila sa stage na ganun? Hindi masyado. Oo. Actually, hindi ko lang makalimutan yung panganay ko. Siyempre, kung kailangan mo maghigpit sa mga anak mong lalaki, sabi ko, anak, lalo na nung college, bawal umuwi ng pasado 12:00. Kung 12:00 na, hindi kita papasukin. May curfew. May curfew. Akala niya, papasukin ko. Ang ginawa niya, nagpunta sa mami ko. Aba. Tapos, dala-dala niya yung mami ko. Sabi ng mami ko, papasukin mo na si Roy. Sabi ng gano'n, papasukin mo na. Kaawa naman yung bata. Hindi pwede yan. Sabi ko, before 12. Pag past 12 na, tapos ang ginawa ng mami ko, sinama niya, dun siya natulog. Alam mo yung mga ganong desisyon, kailangan yung discipline maging firm. Kundi hindi susunod yung mga bata eh. So, ang hirap kasi hindi biro magpalaki ng 3 anak na lalaki. Nako, nakaka-relate ang viewers natin, ha. Nagpapalaki sila, kompleto sila, buong kaanak ang nagpapalaki, nahihirapan. Pero ikaw, sabi mo, single-handedly. So, mahirap nga yun, no? Yung mga panahon na you have to be tough. Ang hirap noon kasi role na yun dapat ng tatay, di ba? Kaya lang ikaw, tinibayan mo talaga yung dibdib mo. Kaya lang, mas matalino yung anak mo. May password siya. May password, Ang password yung lola. Alam niya kung sinong lalapitan ganun din niya. ang ginawa sa'yo. Di ba nung araw, defender mo, ang lola. So ngayon, naulit na naman. Nauulit, oo. So nakakatuwa at sila among themselves, wala yung mga iring-iringan. Wala naman. Wala yung mga pikun-pikunan na parang, ang kukulit niya, lilikot niya, walang ganon. Hindi naman. Kasi they had to grow up also, no? Kasi nakita na nila na yung sitwasyon nga ninyo. Oo, yung ibabalanse mo yung oras mo. Nasasabihin ko, 7:00 na, after dinner, check ko yung mga diary nyo, check ko yung mga assignment nyo. Wow. Actually, marami nagsasabi sa akin na, alam mo, hindi mo lang mahal ang anak mo, sobra-sobra mo silang mahal, sobra mo silang shield. And parang sabi nila, may advantage at disadvantage. Pero kasi sila yung naging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Tumutuloy Kung bakit sa ako buhay. gumigising sa umaga. Yun sinasabi natin, di ba? So, salamat sa Diyos at nakapagtapos sila at mabubuti silang mga anak ngayon. And sana, ganun din sila in the future, na maging mabuting anak. Kasi pag mabuti kang anak, mas maganda ang buhay mo. Naniniwala ako doon na hindi pwedeng hindi ka maging mabuting anak, maging mabuti kang mapagmahal, magkaroon ka ng panahon sa magulang mo.
Alam niyo, lolos and lolas, pinag-uusapan natin itong greater love, greater grief. Pero hindi niyo alam, sa harapan ng ating bisita, she is a very successful person. Pero ang nakakamangha, behind that success, dumaan ka dun sa ganung turmoil, no, ng buhay. How did you manage? Kasi di ba, ano yun binalansin mo. Pero sa'yo, nag-excel ka pa sa profession mo, sa career mo. Paano nangyari yun? May simbahan malapit sa amin. And natutuwa ako kasi nandito tayo sa Saint Therese room. Si Saint Therese ang patron saint ko. Nagsisimba ako kada umaga. Alam mo, may isang pagkakataon sa buhay ko na napakahirap. May sakit ang nanay ko. Tapos, nagkaroon ng problem yung mga anak. Ang hirap pala nun, nanay mo, tsaka anak mo, parehong sabay. Sabi ko nun, Lord, kunin mo na ako. Hindi ko na kaya. Tapos sabi ko, nag-spiritual direction ako sa parish priest ng St. Teresa Gilmore. Sabi ko ng ganon. Gusto ko na po pumasok na dito. Pwede ba dito na lang ako? Para ma-shield na ako. Safe place, sabi ng priest. Role mo ay eternal. Your role as a mother is eternal. Your children needs you. Your parents needs you. So, hang on. Ang hirap nun. Sabay-sabay yun, sabay-sabay. Ang hirap. At aside from that, very challenging yung work ko. Ang work ko kasi, ang expertise ko, troubleshooting. Alam mo yung ganon? Sarili mo, trabaho mo, anak mo, nanay mo, magsabay-sabay. Tapos simultaneous siya nangyayari. I think siguro yung surrender, ang hirap explain sa iba. Maraming tatanong, Joji, kamusta? Anong ginawa mo? Ang sagot ko, ang hirap yata explain yung complete surrender. Kasi nakakatulog ako na maayos. Kahit ano man yung problema, umaga, parang ganon. So, ibig sabihin, sinusurrender mo na lang talaga sa Lord kung ano na lang ang ibibigay sa'yo. And alam ng Diyos ang complete surrender. So, yun, ang aking mahirap pa explain ngayon siguro through time kung paano ma-explain properly yung word na complete surrender. Pero nakakatuwa po, lolos and lolas, no? So, hindi totoong single-handed niya na naharap lahat yung challenges kasi behind all that, nandun ang Diyos at ginamit ding instrumento si Saint Therese of the Child Jesus na alam natin na maliliit na gawa, di ba? Pero lahat yon patungong langit. Kaya ito naman na-enjoy mo rin yung fruits ng lahat ng iyong mga pinaghihirapan. Pero alam nyo, hindi normal yung kwento ni Sister Joji kasi pag gano'n, nandun tayo sa punto na yon, kahit malapit ka sa Diyos, may isang area na magsasuffer. Pero sa'yo nauna yung suffering, tapos sumunod na lahat yung mga rewards di ba? Hindi naging pasaway ang mga anak, di ba? Ang magulang mo, at least nakasama mo rin naman at nagkaroon ka ng chance na sila ay paglingkuran. Tapos ito naman, nagpo-flourish ka rin sa career mo. At ang sikreto siguro dyan, kasi minahal mo din yung career mo. Kasi alam mo na yon ang magdudugtong ng buhay sa iyong pamilya. So, isang kumpanya lang yan na inalagaan mo all throughout your life? Hindi naman. Meron akong first work sa Warner Lambert, 15 years. Nagtalon-talon din ako. So, balik tayo. Alam mo, nabanggit mo kanina kasi yung suffering Maganda ikwento ko sa kanila. Alam niyo po ba, nung bago na accident, receive ko yung news, nasabi sa akin sa Lourdes Hospital, Mrs. Coraline Collado, punta po kayo dito sa Lourdes. Nandito po asawa niyo. Before that, I was reading the Bible. And catchy yung word I find joy in your suffering. I can't remember kung saan yun. I find joy in your suffering. And then I realized, only through suffering lang talaga mo makikilala kung ano ang true meaning ng pagmamahal sa Diyos. No? So, nung inimbita mo ko, sabi mo, yung topic natin ngayon, parang sabi ko, akmang-akma, kasi yung suffering, pag may surrender, iba sa puso mo.
hindi mo siya titignan as stress or masakit. Mahirap mahirap explain sa iba. Pero through time, I think, imo-mold ka ng Lord, parang at least yung mga suffering na yon gagamitin ng Diyos talaga sa buhay mo. And hindi naman sinabi na suffer, tapos in the end, maging okay ka. Hindi naman yon kasi na-tsempo na siguro, nakita ng Diyos kung paano ako talaga sa Kanya lang umasa para sa... Total, sabi mo, Oo, total surrender talaga. Ang hirap nun. Mahirap yun, no? Mahirap pagdaanan yung kanyang dinaanan. Pero sapat naman ang grasya ng Diyos. Ako'y naniniwala na tayong lahat may pinagdadaanan o may pagdadaanan pa, pero sapat-sapat at umaapaw ang grasya ng Diyos para sa atin. So, Sister Georgie, address mo naman yung mga nahihirapan na mga anak, kung paano nila harapin, kasi sa kwento mo para kang sandwich May mga anak ka, tapos wala ka ng asawa, pero you have to take care of your elders also. Maraming ganun ngayon kasi nasa sandwich generation sila. Di ba? May magulang pa, pero may alagain din sila. I'm sure nahihirapan sila. Ano ba ang maia-advise mo sa kanila? May dalawa na ho akong anak na may asawa. Paano ko pa sasabihin? Yan din actually sa ngayon, sabi ko, kung dumating yung pagkakataon, kanino ba, dahil mag-asawa na sila, di ba? Parang gano'n na may nanay yung asawa niya, may nanay din siya. Parang, sino kaya unahin nila? No? Parang gano'n. So, anong advice? Sa akin, kahapon lang, medyo nagtampo ako sa anak ko. Alam mo yung gano'n? Ang sinasabi ko sa kanya, alam mo, lahat ng ginagawa mo sa magulang mo, nakikita yun ng Diyos. True. At ang Diyos, kung gusto mo nang maging maayos ang buhay mo, ang hinaharap mo, kailangan talaga na pakita mo na nagmamahal ka sa magulang mo. Kasi, sorry, pero medyo ako talaga kasi kailangan na pagmamahal sa magulang napaka-importante sa buhay natin. Para bang yung success mo sa buhay, although hindi siya equivalent for taking care of them, dapat kusang loob. Yes. No? Kusang loob. At isasama mo sama niyo mga magulang niyo sa dasal niyo. Napaka-importante ho yun. Mga bata, no? Yes. Hindi mo kabataan, lalo na yung may mga nasa 20s na, nasa 30s, sama sa dasal, sama nila, kung may pangarap sila, parang tulad yung isang anak ko, sabi niya, Ma, pag nag-asawa ako, bibili ako ng bahay. Para sa'yo, hindi kita patitirahin sa bahay ko. Wow. O kaya at least malapit sa'yo. Nakakatawa pag narinig mo yung mga ganon, di ba? Yes. At least, kasama pa rin ako sa plano niya. Tama. And sa tingin ko, ang Diyos ang magbibigay sa inyo. I mean, huwag kayong mag-expect na agad, I do good, may reward. Hindi naman ganun kasi let God control your life. Basta wag lang makakalimot sa Diyos. So, ang pinakamahalagang narinig ko sa iyo ngayon sa mga plano, wag iniitsapwera ang magulang. Kasi hindi sila in the past, in the present sila. At sana kasama natin in the future. 'Di ba? Kasi minsan ang concept ngayon ng kabataan, ang pamilya niya, siya, asawa, tsaka anak. Nasaan yung magulang? Part yun Hindi inoobliga. Ang sinasabi lang at paalaala, di ba? Magulang ay magulang. Hanggang saan man tayo makarating, success man o failure, the parents will always be there. So sana tayo din naman pag nangangarap, bahagi sila ng pangarap at ang pinakamahalaga nga, yung panalangin. Pagdating naman sa mga elderly natin, syempre, they are slowly losing control of their life. Ikaw, active ka pa malayo pa ang retirement sa'yo. Pero may mga titos and titas na tayo na, yung parang tapos na tapos na yung active life, di ba? Pagka ganun, susuko mo na yung control mo sa pamilya. Ano yung best advice na mabibigay niyo sa kanila? Mahirap yan. Yes, kasi mahirap yun. 65 pa lang ako, darating ako sa age na yon na
I think siguro mahirap mag-advise to someone older, no, na hindi mo alam pa. Sa tingin ko ang ano natin ay patuloy pa rin yung ipakita natin yung pagmamahal sa mga anak natin para makita nila na yung minsan kasi yung may mga ibang matatanda na andyan na lang sila, nasa isang tabi na lang sila, 'di ba? Parang nakaupo na lang, or I do not know, no? Pero parang sinasabi ko lang na sa mga more than 70 plus, of course, huwag kalimutan alagaan ng sarili kasi parang ang pinakamahirap, tatanda tayo na may sakit, Yes. 'di ba? Siguro ang advice na lang natin is patuloy tayong alagaan ng sarili natin para yung mga anak natin. Syempre, alam naman natin, tayo lahat, mga magulang, ayaw natin magpabigay ng pabigat sa mga ibang tao. So, I think yun yung kailangan. Maalagaan nila sarili nila, maging mapasaway, di ba? At, of course, you know, yung panahon na pagdadasal pa rin, andun pa rin mahirap explain talaga yung word na yun, ano? Kasi yung iba, may kaibigan ako, Joji, hindi ko, parang pag kinikwento mo sa akin na umiiyak ka sa pagdasal mo, hindi ko pa yung nararanasan. Oh. Di ba? I'm sure ikaw, sis, sa pagdadasal mo, may mga panahon na umiiyak ka, di ba? Yes, okay. Parang ako nga, actually, halos araw-araw pag nagdadasal ako, lalo na may kailangan akong idasal, naiiyak pa rin ako sa mga dasal ko. So, yung matouch ang puso mo sa mga taong pinagdadasal mo, tsaka yung mga ganung bagay ba? So, Sister Georgie, on the lighter side tayo Kasi greater love, greater grief. Sinabi mo na yan kanina, mas matindi, namimiss mo pa rin yung husband mo. Pero pag binigyan ka ng isang tao na darating at pinadala ng Diyos sa'yo, will you still be open to that? Wow! Hypothetical. But I'm sure, dahil bata ka pa noon, may mga dumaan din sa buhay mo na pinalagpas mo. Sa tingin ko hindi na. Papasok ako sa langit, tatanggapin ako ng Diyos, apelyado ko, kulyado pa rin. Wow! So, nasanay na kasi ako for more than 28 years na solo. Kahit sinasabi ng mga kamag-anak ko, for companionship, Georgie. Parang, yung mga bata nasanay na ako ng solo, baka mahirapan akong meron ulit. Parang, actually, tinuldukan ko na yung love life. Okay, so very, very clear yan, Talagang global announcement yan. Alam nyo, Sister Georgie, I agree with you. Kasi babalikan ko rin yung mami ko. Ang sinabi niya, kasi walang pangalawang gloria. Yun yung matandang kasabihan walang pangalawang gloria. Kasi the way you were describing your husband a little earlier, di ba? Parang ang bait talaga ng asawa mo na parang ang hirap makahanap ng kapalit. Na mukhang walang tatapat sa kanya. Kasi kung 28 years na in the past, pero buhay na buhay pa rin siya sa alaala mo, he must be a very good person, a very loving person na nagmahal talaga sa iyo. So for your final message for our lolos and lolas, anything you would like to tell them? Ngayon na nandito na tayo sa edad na to, kung ako tatanungin, alam niyo po, ako overweight ako. Sa ating mga lola-lola, alagaan po natin ang sarili natin. Of course, kasama na po dasal, pero yung pag-aalaga sa mga katawan po natin, napaka-importante. Kung may maintenance din, siguraduhin iinumin, pero malaking bagay po yung paglalakad, pag-iinom ng tubig, yung mga ganun po. Kasi yun yung pag-alaga po sa sarili natin ay tulong na rin po sa ating mga anak. Kasi syempre, alam natin, busy rin sila, may anak din sila. So yun po yung advice ko yung pag-aalaga sa sarili. Kasi ako, tulad ako ngayon, overweight ako. Sabi ko, sana hindi ako kumain ng marami. Hindi ako nag-stress eating. Kasi parang hindi ko na mababalik. Ang hirap magpapayat. Ayaw marinig. Kasi nakita niya kami, paano kami kumain nung araw. Yung mga meron ng food, bibili pa ulit. No? Kasi masarap mag-binge. No? But anyway, maraming salamat. Sana na-inspire ho tayo no? Na greater love, greater grief. At magpapatuloy ang journey ng buhay natin. Kaya total surrender
mabigat yun, yung total surrender. But that made you live again kasi hinayaan mong ang Diyos ang magdugtong ng buhay mo at ng iyong mga anak. Let us praise the Lord. So, mananalangin tayo for our closing prayer. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. God the Father, I offer you the rest of my time on earth, that I may serve with love and come to eternal life. May my husband be blessed on his journey in eternity, and everyone in my family be saved. Holy Spirit, be a comfort to all widows, especially the newly bereaved. Jesus, my bridegroom, Savior of my soul, the light of my heart, help me. Mary, exalted widow, Mother of the Church, my model and intercessor, pray for me. Saint Joseph, protector of Mary and the child Jesus, and helper of widows, guide me in the trials of daily life. As a widow, may I be a spiritual mother to all I meet today. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat. Thank you, Sister Georgie Thank you. My Collado. pleasure. See you again next Monday. Bye!